Speaking of Epal, nagpalabas ng pahayag itong mokong na 'to, sasabihin bawal na raw ganito kasi anti-Epal, policy na raw ito. Pero, nagpa-Epal ka naman dito sa pagbibigay mo na naman ng pahayag. Hindi sa laging negative tayo or pagiging negative. Pero, I mean, pagkatapos ninyong gawin lahat yung pag-e-Epal, magmula noong umupo hanggang sa ngayon, and even before yung kampanya or yung kampanya, 'di ba paulit-ulit ninyong ginagawa yung magpapa-epal. Tapos pagkatapos niyong gawin yung mga 'to, saka niyo sasabihin na, "Ay bawal na yung ganyan." Eh, dapat merong manggagaling sa inyo na paghihingi ng patawad, apology, public apology, na dahil ginawa namin ito dati, natuto na kami, bawal na itong gawin. Gano'n, eh, yung parang alam mo yung parang parang you have the moral, ascendancy or authority na magsabi ng ganyan na parang hindi niyo ginawa. After all of those years na ginawa mo ta's sasabihin na, "Oh, bawal yung mag-epal." Ay nag-vlog tayo tungkol sa mga pulisiya. Laking gulat namin na makita namin ang comment section dahil sa dami ng suggestion ninyo. Nagulat ka sa sarili mong gawa? Tama lang, naihiyag niyo ang inyong mga saloobin at wala ring malaki o maliit na hinaing, lahat po yan ay problema basta pabigat sa pamumuhay ng tao. At nandito naman kami para makinig at aksyonan ang mga bagay-bagay na yan. Basahin natin ang ilan sa inyong mga suggestion. Mula kay Geraldo Buena, Mr. President, yung mga senior citizen natin. Yun na nga, eh, yung mga senior citizen, yung mga talagang totoong nangangailangan ng tulong, hindi naman nabibigyan. Kanda hirap-hirap pa. Pero dahil kampanya, pero dahil kayo, yung pinuntahan nyo, pinili lang ninyo, aba, ilan ang nakatanggap? Easy, ang dali. Tapos yung mga matatanda natin, senior citizen, yung disabled. Binibigyan ng ayuda, bakit naman po kailangan pang magpunta sa court at paghihintay pa ng matagal bago ibigay ang anumang pinagkakaloob sa kanila? Madalas kailangan pang hintayin yung politiko na dumating. In fact, yung maalala ninyo yung 4 na centennial recipient, yung 100 years old mahigit, aba kung hindi nag-viral yun, hindi talaga tagal na nilang naka-apply pero hindi sila binibigyan, tapos nung na-viral biglang agad-agad pinatawag, ayun na. Paano pag hindi na-viral? Dahil isa-isa pang silang magsasalita sa harap at paulit-ulit lang naman na ipinapakilala ang kanilang mga sarili. Nakakarindi sa panindinig ito. Pwede bang tapusin na ang ganyang kalakaran? Sayang ang tanggapan ng barangay kung hindi sila pwedeng gamitin upang ihatid sa bawat bahay ang vlogger na vlogger ang dating nitong si Marcos Jr. Pero tingnan ninyo, hindi ba sila yan? Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito. Oh, di ba? Yung politikong-politiko, dahil ni speaker, walang may AX, dahil ni speaker, may tupad. Wow. Bang kailangang epal talaga yun. Kailangan mo talagang ibalandra. O dahil kay speaker, dahil sa taong ito, wow, pera natin yun Pag nakakita kayo ng mga congressman, mga senador na namimigay ng ayuda, 3,000 pala kayo! 3,000! Oh, ano yan? Ano yan? Anong tawag dyan? Di ba epal yan? at pero infrastructure projects, illegal yun. Corruption yun. Kinausap ko yung ating Congressman Elizalde, Chairman ng Appropriations. Zaldico. Ilang taon ninyo? 3 taon kayo nagkakasama para kamkamin ang pera ng taong bayan. Tapos ngayon, ano nangyari? Nagkabukingan, nilaglag nyo yung tao. Tapos kayo, ano yun? Save by the bell. Usap kami para sa isang classroom building na Grabe itong mga 59 to, million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin natin tatlo! Kulang pa. Ibig sabihin, kayo nagde-decide sa budget talaga. Tatlong Tama yung sabi ni building! VP. 2 lang ang nagde-decide. Zaldico, Martin Romualdez.
para sa 8,000 estudyante dito, yun po ang handog ng ating Kongreso para sa segundo distrito. Hindi lang isa, 3 school building. Basta yun lang mga kabatas natin. Pag may nakita kayo doon, sa lugar nyo, Sa totoo lang po, medyo atrasado kami kanina, nalate ka sa kanina umaga, pumirma ang ating mahal na presidente yung batas na Magna Carta para sa mga seafarers. At sa totoo lang po, sa madaling silita, tuwang-tuwa Anong madaling silita? Salita po, salita. ating mahal na presidente kay Madam Kiki Luistro. At napakaganda ang ginagawa niya sa Kongreso. At siguro naman, hindi ako makakamali kung anong mensahe ng ating presidente para sa iyo. Dapat ihalal mo uli si Congressman Kiki Luistro para sa Kongreso! O, di ba? Magbibigay silang ayuda, pero kailangang ihalal muli si Jinky Luistro. Das epal. Epal na epal. O ano pa? O sino pa? O pinsan niya mismo. Maraming salamat, Senator Bong Revilla, ang mahal kong kaibigan. O, tapos ngayon pinakulong nila. Siya rin, hindi niya ako iniwan. O, Nung nakaraan kayo, iniwan niyo siya. ang bagyong Yolanda, Eh! Eh! Parang mongoloid. Tumatawa yung mga yan. Happy, hindi dahil natutuwa sa'yo. Happy yan sila dahil matatanggap sila. May matatanggap. Saka happy sila kasi nakakatawa ka para kang mongoloid. Ano yan? Anong eh? Eh? sinasabi ko lang, hindi rin niya ako iniwan nung duman yung Typhoon Yolanda sa Tacloban. Yung buong Revilla pamilya at lahat po kayo. Mag-hey! Ano yun? Bastos? Kiss daw, oh. Kiss daw. Oh, tapos, ngayon, doon kay Bong Suntay, grabe, akala nyo naman. Pero yung dila-dila ni Jim Paredes, kinundi na ba ninyo? Hindi. Yung skandal ni Laila de Lima, may comment ba kayo doon? Wala. Ganyan na lang tayo. Ano yan? Ibigay nyo na ang tulong. Hindi yung ganyan na, kailangan pang nganganga dyan, kailangan pang pumalakpak, gutom na sila. Kailangan na nila kasi may buhay din silang haharapin. Kayo, kahit hindi kayo magtrabaho, may tinatanggap kayo, may mga kickbacks kayo at kung ano-ano pa sila, kailangan nilang magtrabaho dahil arawan sila. Tapos kailangan pa antayin dyan. Sa gitna ng init, kailangan humiyaw, may taga-queue sila o palakpak. Ay, wow. Yan ang epal na epal. Ano pa? Mismo yung nagsabing bawal na yung epal. Ito. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ang pamahagi ng ayuda sa iba't ibang sektor sa Negros Occidental. Sa ilalim yan ng Philippine Rural Development Projects ng Department of Agriculture. 88 milyong piso ang ipinamahagi sa siyam na farmer organizations na may 1,835... Kailangan ba talaga na pumunta siya dyan, tapos mag-speech pa, tapos aantayin, papalakpak muna bago ibigay yung mga ayuda at tulong. That's epal. He himself is being epal. Tapos may guts siya magsabi na, bawal na epal ngayon. Sa presidente, makaasa ang lahat na ginagawa ng gobyerno, ang lahat upang makarating ang tulong sa mga nangangailangan. Sino ngayon ang epal? Basta't ipagpatuloy natin na pagandahin ang paghawak sa ekonomiya. Paghawak Eh, sana naman saan? Sa budget, paghawak sa pera. Kaya kayo dumating sa flood control issue na ito. hindi na tayo Oh,
kaliwa't kanan ang Matagal pandarambong ninyo. ay hindi nyo na kakailanganin itong tulong na ito. Mataba-taba ka pa dito. Kailan ba to? 3 years ago. Kakaumpisa. Ngunit habang hanggang kailangan Ngayon, ninyo, iba na. Manas na. nandito kami. Oh, that's being epal. Ano pa? Oh, ito pa. Oh, Lagi nyo pong nakikita kapag kailangan pumunta siya dyan. Mag-epal-epal. Magsali-salita. Pagkatagal, mag-aantay. kami sa Cebu kahapon dahil may lindol naman. Kaya naman, ang DSWD ay patuloy na nag-iisip kung paano makatulong para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga iba't ibang grupo, kagaya po ninyo, na nangangailangan ng kaunting tulong. At ito po kaya naman handa naman ang pamahalaan na magawa lahat upang mapaginhawa ang inyong buhay. Hindi po maliit na bagay yung kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo mag-aalala. Oh. Hindi ba? Alam nyo po, Ano yan? Ilang oras ka magsasalita dyan? nung Gutom na po kami. pinag-aaralan namin, itong sitwasyon po ninyo ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. Oh. Kailan yan? Hanggang ngayon, walang development. Kasi gustong-gusto niya yung ayuda. Kasi pag may ayuda, may pondo, kukupitin. Pa rin ang taong bayan dahil nandyan pa rin ang ekonomiya ng pandemya. Kaya ang utos ko sa ating mga cabinet secretary, kailangan patuloy lang ang ating pagtulong hanggang talagang maramdaman na natin na makatayo ang tao sa kanilang sariling paa. Flip-flap. Finance Secretary Benjamin Jokno held a different position when he spoke at the House Committee hearing for the 2023 budget. In totality, ano ba yung pagtingin natin dun sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan? On the giving of ayuda in relation to the crisis, I think that should already be discontinued because we have actually fully Mismo si Jokno na nagsabi. recovered. Okay? And because Ano? we have actually fully recovered. Okay? And because of the limited fiscal space. But the social protection programs, the SWD, I think that should continue. The aid to senior citizens, that should continue. But Oh, discontinue daw, sabi ni Jokno. Pero hindi, kaya siguro tinanggal to. Pero hindi, kasi gusto pa rin ng Pangulo na dapat mamigay. Matatanggap na bigas sa Itong mga gusto kababayan para natin may na 4 piece budget. dyan. Magandang umaga-aga, nasa 25 kilo yung matatanggap ng bawat isang 4-piece beneficiary dito nga sa General Trias City. Aga pasado alas 10 ng umaga kanina nang dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa General Trias City Oval sa Barangay Santiago. Dito na ipamahagi ang nasa 1,200 sako ng bigas na bahagi ng Diba? nasa 42,180 smuggled rice na nakumpiskan Kailangan, kita nyo? Oh. ng mga otoridad na nagkakalaga ng nasa 42 million pesos. Aga na i-donate ito sa Department of Social Welfare and Development matapos na hindi mapatunayan ng mga importer na illegal ang transaksyon nito. Sa talumpati ng Pangulo, binanggit niya na Diba? Hindi ba epal yan? Kaya I mean, kapal ng pagmumukha magsabi na anti-epal. Hindi sa ayaw natin na ako, gusto ko yan na dapat matanggal na yan. Pati na rin yung presidente, matanggal na rin yan. I mean, kidding aside, dapat matanggal na talaga yan. Kaya lang, pagkatapos na ginawa mong kabalbalang ganyan, saka mo sasabihin na, oh, bawal na yan. Parang hindi mo ginawa yung the way yung pananalita niya. Parang hindi niya ginawa noon. And where will he go from here nung sinabi niya ito? Papaano na niya lulusutan na mamigay na kagaya ng dati niyang gawi? Yun ang tanong doon kasi, 'di ba? I mean, buka ng bibig, hindi naman yun ang tulak ng dibdib niya. Bagay hindi naman yun ang gagawin niya.
I mean, it's the other way around 'pag nagsalita ito. Oh, tapos ngayon tutulak papuntang Amerika. Anong gagawin niya doon? Ang sabi niya makikipag-usap daw para patigilin yung sino siya para mapatigil niya yung digmaan? Mismo ngang si Trump, hawak nga ata ng Israel tapos siya makikipag-usap. Anong power niya? Anong authority niya meron? Wala. Gawin lang siyang laruan doon. Pipitsugi ang tingin nga sa kanya doon, eh. Biruin ninyo inuto ni Trump. Sabi daw, best negotiator, pero ginastos ang pera natin papuntang Amerika para lang ang bawas doon sa taripa ay 1%. It's so funny. Yung Vietnam hindi bumisita, hindi pumunta ng Amerika. Ilan yung bawas na kanila? Half. Sa Singapore gano'n din. Oh, tapos ikaw best negotiator? Ay naku, in fact ito, minention ng China ang Pilipinas nung isang araw kasi nga dito sa, ano na naman, kumbaga meron kasing lumalabas na kwento ang Pilipinas na ito may, spy daw o espionage na matagal na raw na nag-ooperate sa ating bansa kagaya nitong Isa sa balita na ito. tututukan ng Defense Department, ito pong mga fresh graduate pondohan po ng China. Ito ay makaraang mabunyag sa napawang mga bagong pasok po sa serbisyo itong mga enlisted personnel na naaresto dahil sa pag-espiya. Vic Sementa para sa Balitang Yan. Tiwalang liderato ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nalansag na ang internal espionage na pinopondohan ng China matapos maaresto ang 3 enlisted personnel na mula sa Department of National Defense o DND, Philippine Navy at Philippine Coast Guard o PCG. Sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson for the West Philippine Sea, na nagpatupad na ng paghihigpit ang Defense Department. O siya, pakinggan muna natin ang sabi ng China. 菲律宾哎那政府称已逮捕涉嫌为中方从事间谍活动的菲律宾公民，菲方称这是一起严重的国家安全事件。这些人的活动已得到处理和阻止。外交部对此有何评论？最近一些人似乎 Napailing na lang. Some seems to be keen on making up baseless China spy cases narratives. We oppose this and rejects presumption of guilt and view intentional association with China and political manipulation in the absence of detailed information on the case or clear evidence. China opposes such moves that smears China and vilify China. Alam niyo kung bakit nakakatawa yun? Ako, naniniwala ako na nag-i-spy ang China. Pero, hindi sa Pilipinas. Bakit? Ganito kasi yan eh. Common sense naman. Kapag ikaw ay mag-i-spy sa isang bagay, i-spy ka sa isang bagay, sa isang bansa, sa isang lugar of something na alam mong makikinabang ka or meron kang mapapakinabangan out of the result of your espionage. Pero, tanungin ko, ano i-spyan natin sa Pilipinas? Sige nga, kung i-spyan ng China ang US, maniniwala pa ako. Bakit? Kasi may makukuha sila. That's the reason why you see all those technology ng China ngayon is all kung saan bansa silang napunta dati. Like for example, US, Canada, o kung saan man, London. Kasi tinitignan at pinag-aaralan nila kung ano yung mga produkto doon, 'di ba? Mga patent, pinag-aaralan nila yan tapos babalik sila sa kanilang sariling bansa, ide-develop nila yon ng mas advanced pa doon sa kanilang nalaman. Ibig sabihin may something na you will gain out of it. Sa Pilipinas, tanungin ko kayo, ano yung magi-gain mo sa Pilipinas kung mag-i-spy ka? Mag-i-spy ka sa intelligence ng Pilipinas, sa military capability ng Pilipinas. Ano yung military capabilities ng Pilipinas compared sa China? Hindi ba nakakatawa na,
magpapadala daw sila ng mga spy, sasabihin pa nila, "Hindi, ano yan, eh, nag-emerge yang, spy-spy na yan nung panahon pa ni Duterte." Anong i-spyan mo nga? 'Di ba common sense lang talaga? Kaya nakakatawa. Mas advance ba ang military, capabilities ng Pilipinas kaysa sa China? Para spyin mo. Ano spyin mo doon? Sige nga. Kung yung military bases ng Amerika, ano i-spyin mo doon? Makikita lang naman nila yan sa ano, sa satellite or whatever. Ano i-spyan nila doon? Eh, mas advanced nga ang kanilang military capabilities kaysa sa Amerika kung tutuusin. Nowadays, kung i-compare mo yung robotics capabilities nila, talagang advanced. Yung drone capabilities, mas advanced din. So, alam nila kung saang site yung 9 EDCA bases, ba't kailangan pa nilang pumunta? Meron pa last year nung naging issue yung kay Alice Guo, meron pa daw yung nakita nilang nag-i-spy daw. Umakyat pa daw siya sa puno ng niyog para teleskopin yung lugar. Ha? Kung mag-i-spy man ang China sa Pilipinas, aakyat siya sa puno ng niyog? Very ridiculous ba talaga? Makapag-ano lang sila, makapaglabas lang sila ng sarili nilang script, istorya, or rhetorics para alam mo yun, stir yung kaisipan ng mga uto-utong mga Pilipino. Yung mga uto-uto lang na isipin, "Oh, ganito pala yung China, spy-spy." Mag-i-spy sila siguro sa Russia, pero hindi siguro. Maybe even, or maybe sa Israel. Kita nyo nga, ang Israel, ang inispyan nila yung US. Inispyan nila yung US kaya sila nakagawa ng nuclear kasi kinopya nila sa Amerika. Do you think mag-i-spy ang Israel sa atin? Anong kokopyahin nila sa atin? Wala naman tayong nuclear. Wala din naman tayong submarine. I mean, what are there to be para spyin mo? Ano meron doon? Wala, 'di ba? So anyway, yan lang muna. Diyan lang muna tayo magtatapos sa panahon ngayon.